Hello po mga kapatid. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya ng ginagawa natin mga kapatid, mananalangin po muna tayo. Samahan niyo po ako mga kapatid. Magsiyo po tayo. Aming Diyos na mapagmahal, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Aming Diyos na banal, maraming salamat po dahil ginising mo na naman kami ng maayos at malakas ang katawan. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Salamat din sa pagkakataong ito, O Diyos, na kami po ay makakarinig, makakapagbasa at makakapag-aral ng iyong mga salita, O Diyos. Lord, maraming salamat po. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso. Turuan mo rin po ako, gabayan, samahan, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Ama, maraming salamat po at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid, dyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. Paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, kahapon isinare ko sa inyo ang chapter 20 ng Joshua mga kapatid, no? Ang mga lungsod, kanlungan na aking shinare sa inyo. Ngayon nasa chapter 21 na po tayo. Ang mga lungsod ng mga Libita dito binanggit mga kapatid, kung ano-ano yung mga napunta sa kanila, kung hanggang saan yung bawat lipi, kung ano yung mga natanggap nila. Kaya mag-umpisa na po tayo mga kapatid, samahan niyo po ako. Sabi po dito, ulitin ko lang, chapter 21 verse 1, ang mga lungsod ng mga Libita. Ang mga pinuno ng mga angkan sa lipi ni Levi at ay lumapit sa paring si Eleazar. Gayon din kay Joshua na anak ni Nun at sa mga pinuno ng mga angkan ng buong Israel. Sabi dito, nasa Shiloh pa sila noon sa lupain ng Kanaan. Sinabi nila, ipinagutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moses na kami bigyan ng mga lungsod na matitirahan at mga pastulan sa palibot para sa aming mga kawan. Sabi niya, dahil dito ang mga anak ni Levi ay binigyan nga ng mga Israelita ng mga lungsod at pastulan mula sa kanilang bahagi ayon sa utos ni Yahweh. Unang tumanggap ng mga lungsod ang mga sambahayan sa angkan ni Kohat, 13 lungsod mula sa mga lipi ni Judah. Sabi pa ito, Simeon at Benjamin ang ibinigay sa mga angkan ng mga pari sa lahi ni Aaron mga kapatid. Ang ibang mga sambahayan sa angkan ni Kohat ay tatanggap, sabi rito, tumanggap ng 10 lungsod mula sa lipi ni Ephraim, ni Dan at sa lahat, sabi dito, at sa kalahati ng lipi ni Manase. Sabi pa dito, verse 6, mga kapatid, ang mga sambahayan sa angkan ni Gerson ay binigyan ng 13 lungsod mula sa mga lipi ni na Isakar, ni na Asher, ni Neftali at sa kalahati ng lipi ni Manases na nasa Bashan. Ang mga sambahayan sa angkan ni, sabi dito, Merari ay tumanggap ng 12 lungsod mula sa mga lipi ni na Ruben, Gad at Sebulun. Sa pamamagitan ng palabunutan ayon sa inutos, mga kapatid, ni Yahweh sa pamamagitan ni Moses, binigyan ng mga Israelita ang mga anak ni Levi ng mga lungsod at mga pastulan. Ito ang mga pangalan ng mga lungsod na galing sa mga lipi ni Simeon at ni Judah na binigyan
mga anak ni Aaron mula sa angkan ni Kohat, anak ni Levi. Sila ang unang binigyan batay sa sabi rito palabunutan. Tinanggap nila ang lungsod ng Arba. Si Arba ay sabi rito ang ninuno ng mga Anaseyo na ngayon ay tinatawag na Hebron sa kaburulan ng Juda. Kasama nito ang mga pastulan sa palibot. Ngunit ang mga bukirin ng bayan at ng mga nayon, sabi rito, ay ibinigay kay Caleb, no? Sa anak ni Jephunneh bilang kanyang bahagi sa lupain, sabi dito. So, yun ang binigay kay Caleb, mga kapatid. Sabi sa verse 13, ito pa rin, ito pa ang mga lungsod na ibinigay sa mga anak ng paring si Aaron, ang Hebron na isa sa mga lungsod kanlungan, no? Ito naman yung sa kanlungan, mga kapatid. At ang mga pastulang sakop nito, ang Libna, kasama rin ang mga pastulan nito, ang Jetir, Estimoa, sabi sa verse 15, Hulon, Debir, Ayin, Juta, at Bet-Semes, kasama rin ang mga pastulan nito. Siyam na lungsod ang galing sa lipi ni Simeon at ni Juda. Mula naman sa lipi ni Benjamin, tinanggap nila ang Gibeon, Geba, Analot at Almon. Ito yung mga lupain din na natanggap ni Simeon at Juda. 4 na lungsod kasama ang pastulan ng mga ito. Lahat-lahat ang mga angkan ito'y buhat sa lahi ni Aaron ay tumanggap ng 13 lungsod kasama ang mga pastulan nito. Yun ang mga natanggap, 13, mga kapatid. Sabi sa verse 20, ang ibang mga Levita sa angkan ni Kohat ay tumanggap ng ilang lungsod mula sa lipi ni Ephraim naman. Sabi sa 21, ibinigay sa kanila ang Shechem na isa rin sa mga lungsod kanlungan sa kaburulan ng Ephraim, kasama ang mga pastulan nito. Ibinigay rin sa kanila ang Jezer. Sabi pa dito, ito yung mga lugar, Kebsain at Bet Heron, gayon din ang mga pastulan nito. 4 na lungsod ang galing sa lipi ni Ephraim. Binigyan din sila ng 4 na lungsod mula sa lipi ni Dan, ang Etike, sabi rito, Gibeton, sabi sa 24, Ayalon at Gat-Rimon, kasama ang mga pastulan nito. 2 naman ang galing sa kalahating lipi ni Manase sa kanluran ng Jordan, Tanak at Gad-Rimon. Ayan yung mga lugar, mga kapatid, kasama rin ang mga pastulan nito. 10 lungsod lahat, pati ang mga pastulan nito ang napunta sa mga sambahayan sa angkan ni Kohat. No, yan yung mga angkan, mga kapatid. Sabi sa verse 27, ang mga sambahayan sa angkan ni Gershon na anak ni Levi ay tumanggap naman ng 2 lungsod buhat sa kalahating lipi ni Manase sa silangan ng Jordan. Napunta sa kanila ang Golan na sakop ng Bashan at 1 lungsod kanlungan, pati ang sabi rito Beestera, kasama ang mga pastulan nito. Buhat naman sa lipi ni Isakar, tumanggap sila ng 4 na lungsod, ang sabi rito Sision at Dabarat, Jarmut at En-Ganim, kasama ang mga pastulan nito. Sabi sa verse 30, 4 din lungsod ang tinanggap nila sa lipi ni Asher. Sabi rito ang Misal, Abdon, Helkat at Rehob, kasama ang mga pastulan nito. 3 lungsod ang tinanggap nila sa lipi ni Neptali, ang Kades at Gilead, 1 lungsod kanlungan, Hamot-dor at Kartan, kasama ang mga pastulan nito. 13, sabi rito, 13 lungsod lahat ang napunta sa mga Levitang buhat sa angkan ni Gershon. Ganon sila maghatian, mga kapatid, no? Napakaganda nila maghati-hati ng mga lupain, mga kaburulan, yung pagpapastulan ng kanilang mga hayop. Sabi sa 34, ang mga lungsod na ito mula sa lipi ni Zebulun ay tinanggap ng iba pang Levita. Sabi dito, mga angkan buhat sa lahi ni Merari, ang Jokneam, Karta, Dimna at sabi dito na Nahalal.
4 na lungsod kasama ang mga pastulan nito. Buhat naman sa lipi ni Ruben, tinanggap nila ang Beser, Jahas, Kedemot at Nefaal. 4 na lungsod kasama ang pastulan nito ay sabi rito, at buhat sa lipi naman ni Gad, mga kapatid, tinanggap nila ang Ramot sa Gilead, isa pa rin sa mga lungsod ng kanlungan. Sabi rito, Mahanaim, Hesbon at Jazer, 4 na lungsod kasama ang kanilang mga pastulan. Sabi sa 40, 12 lungsod kasama ang kanilang mga pastulan ang tinanggap ng mga sambahayan sa angkan ni Merari. So yan naman ang tinanggap. At verse 41, 48, sabi dito, 48 lungsod lahat kasama ang kanilang mga pastulan, ang binawa sa lupain ng 12 lipi ni Israel at ibinigay sa mga Levita. May kanya-kanyang pastulan ang bawat lungsod na ito. So yung mga lungsod pa, yung mga lugar na napunta sa 12 lipi ng mga kapatid ni Israel ay nagbigay pa sila doon sa mga Levita, mga kapatid, nag-share din sila, ano po. At sabi dito sa verse 43, at ito ay may pamagat, ang pagsakop ng Israel sa buong lupain. Sabi dito, ibinigay nga ni Yahweh sa bayang Israel ang lahat ng lupaing ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Ibinigay ng Diyos yung pangako niya dito sa mga ninuno nitong mga Israel na to. Sabi dito, kaya't nang masakop na nila ang buong lupain doon na sila nanirahan. Binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa buong lupain ayon sa ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Hindi sila natalo kailanman ng kanilang mga kaaway. Hindi sila natalo, mga kapatid, dahil kasama nila ang Diyos. Sinamahan sila, talagang nauna pa sa labanan ang ating Diyos. Hindi sila natalo. Lagi silang nananalo sa laban, no? Dahil sa kanilang pagsunod din yan. Kaya nagtagumpay sila, mga kapatid. Sabi pa rito, hindi sila natalo kailanman ng kanilang mga kaaway sapagkat pinagtagumpay sila ni Yahweh laban sa lahat dito, no? Pinagtagumpay sila laban sa lahat ng kaaway. Sabi sa 45, tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambahayang Israel. Tinupad ng Diyos yung kanyang pangako. Kung ano yung pangako niya sa mga tao ay kanyang tinutupad, mga kapatid. Kailangan lamang na tayo ay sumunod, magtiwala at sumampalataya sa ating Diyos, mga kapatid. Yun ang dapat natin gawin. Nakita nyo, ang daming lupain nilang sinakop at nagtagumpay sila at nanalo sila dahil sinamahan sila ng Diyos at ipinahintulot ito ng Diyos na sila po ay magtagumpay dahil sa mabuting ating Diyos, sa mapagmahal ang ating Diyos, kaya niya ginawa yon. Kung ikaw ay susunod sa ating Diyos, sa kanyang mga pinag-uutos, ikaw din ay magtatagumpay. Tayong lahat magtatagumpay. Kung tayo, ulitin ko lang, kung tayo ay susunod, sasampalataya, magtitiwala sa ating Diyos, tagumpay natin sunod-sunod. At yan nga po, mga kapatid, ang chapter 21. Maraming salamat sa ating Diyos, sa ating mga napag-aralan na naman, at salamat din sa inyo, mga kapatid, sa patuloy niyong pakikinig ng salita ng ating Diyos. Mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako, magsiyuko tayong lahat. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na mapagmahal. Aming Diyos na banal. Maraming salamat po, O Lord, sa iyong mga salita na aming narinig. Napag-aralan na naman ngayong umagang ito, Father God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po. Dito sinasabi mo po, magtatagumpay kami kung kami ay susunod, magtitiwala ng buong puso't kaluluwa at sasampalatayan sa inyo lamang, O Diyos. At ang buhay namin magiging maayos, masaya, masagana, payapa at tagumpay, O Diyos. Dahil po, Lord, yan po ang iyong pangako sa mga taong totoong sumusunod sa iyo, nagtitiwala sa iyo, O God, at sumasampalataya sa iyo. Lord, salamat. Yan nga po ang magawa namin at masunod namin ang iyong mga pinag-uutos sa amin. Samahan mo po kami, turuan at gabayan upang kaming lahat po ay maging matagumpay, O Diyos. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Jesus.
Maraming salamat Holy Spirit for all the blessings, guidance, and protection. Hindi lang sa akin, hindi lang sa amin, kundi kasama ng aming mga mahal sa buhay. Nasaan man sila, kasama ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Mga bishop, pastors, and leaders na totoo, na patuloy na naglilingkod sa inyo, Father God. Salamat muli sa iyong protection, biyaya sa lahat ng tao, at kapayapaang binibigay sa amin, sa bawat pamilya, sa bawat lugar, bawat bansa, at buong daigdig. Dahil yan sa inyong tunay na pag-ibig sa lahat ng taong totoong kumikilala sa iyo, umiibig sa iyo, sumusunod, nagtitiwala at sumasampalataya. Maraming salamat Lord, maraming salamat Jesus, maraming salamat Holy Spirit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyo lamang o Diyos, ang pinakamataas na papurit pagsamba, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa inyo. Tagumpay na naman ang ating gawain. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.